Itong video na to ay para sa mga buntis, para sa mga nag-ready. First time mommy, magiging first time mommy. I have top 10 nesting list recommended by none other than ako. As a pediatrician and as a mommy of two. So tumutok lang po kayo sa video na to. Tapusin niyo po, i-check niyo kung nabili niyo na ba. Okay? Clothing. Okay? So, ano ba yung mga kailangan bilhin? Of course, yung mga newborn clothes, no? Yung baru-baruan, yun yung sinasabi nila. Ang mami ko, ayaw niya yung tinatali. Ako din, ayaw ko din yun. Pero, mahirap maghanap ng hindi tinatali. So, yung iba naman, deboton. Takot ako doon, baka malunok niya kasi. So, kayo na bala kung anong gusto niyo. Pero, syempre, mas common yung tinatali na baru-baruan. Ito, kailangan to. Hahanapin to sa hospital. Pag nanganak kayo sa hospital or lying in, hanapin itong sets of clothes na to. So, bonnet, yung mittens, yung pang mga booties ni baby, no? Especially itong yung bonnet. Kasi kasama yan sa management, sa newborn care, kasama yan sa newborn care, yung mapatuyo si baby, yung madry siya agad, para ma-thermoregulate agad si baby, hindi siya lamigin. So, importante lahat yon. Kailangan mabalot talaga si baby. So, another thing is the receiving blanket. Di ba yung iba, nagpapagawa pa, customized, yung may pangalan nila. Ako, di ko na ginawa yon, pero kailangan yun ng receiving blanket. Frog suit, kailangan din yon. Pero maghintay na lang kayo na regalo from other friends. Bibigyan kayo niyan. Kasi madali lang yung suotin nito. Baka isang beses lang niya suotin yung frog suit, sayang na yung pera nyo. Ano lang yan mana-mana from other friends, from tita, ganyan. I recommend na bumili kayo ng damit na puti or yung mga unisex. Wag na yung blue or tsaka pink. Pero syempre, nasa inyo pa rin yun. Pero kung magbabalak kayo na mag-baby number 2, puti na lang. At isa pa, maganda na white lahat para makita nyo yung mga dumi o kaya naman langgam, especially langgam. Kasi baka umiyak na yung baby, binibigay nyo ng gatas, pero nakagat lang pala ng langgam. So, kailangan puti lahat. Mas maganda puti lahat. About naman dito sa bottle feeding. So, sa feeding, okay? Pag mga anak kayo sa isang hospital na mother-friendly, yung hospital na yon, bawal talagang magdala ng bote. Bawal lang formula milk. Nasa batas po yon. Isang paraan yon para ma-establish ang breastfeeding. Para mag-bonding agad ang mommy at yung baby. Kailangan mapadedi na niya agad yan sa suso ni mommy. Kaya binabawal talaga ang bote. Pero syempre, kahit mag-breastfeed si mommy, hindi natin maiwasan bumili ng bote. Lalo na kung mag-back to work si mommy. Meron siyang planong mag-back to work. And syempre, pag umaalis-alis si mommy, hindi maiwasan na maiwan si baby. Syempre, paano siya dedede kung hindi magbobote? So, bibili sila ng bote. Hindi ako maarte sa bote. Hindi ko kailangan bumili ng mga branded, pero nasa inyo na yon. Basta't kailangan nyo ng mga bote. Ang tatanungin ng ibang mga mommies, totoo ba na every 6 months nagpapalit? Wala namang rule na ganon. Nasa marketing yan. Kayo na pong bahala kung susundan ninyo. Basta't ako, hindi ko naman ginawa. Umabot to yata ng 1 taon, 2 taon bago ako nagpalit ng bote. Wala lang. Gusto ko lang magpalit. Next, dahil may bote na nga, kailangan nyo ng panglinis. Huwag nyo kakalimutan bumili din ng mga bottle cleanser. Meron akong kakilala nun. Ang sabi ba naman niya, malay ko bang kailangan pala merong sariling panglinis si baby. Nakakatawa siya. So, meron pong dishwashing para sa mga bote. Meron pang linis talaga ng pang baby lang. Iba't iba yung brand na yan. Check nyo na lang. Lalagay ko dito yung mga sample ng panglinis para sa bote ni baby. Ayan, kailangan nyo din yung dry rack at saka storage ng mga bote. Huwag nyo naman ilagay kung saan nakalagay yung inyong mga plato at saka kutsara. Dapat meron siyang sarili. Lahat kayo ng space para kay baby, para sa mga bote niya, para nandun lahat. Kailangan naka-sterilize, kailangan malinis, maiwasan yung pagpunta ng mga daga dyan. Kailangan meron siyang cover. Ito, lifesaver, sterilizer. I recommend na bumili na kayo ng sterilizer. Kung wala namang budget,
Yung, di ba, yung ginagawa is nagpapakulo. Pero, pag ipunan ninyo, kasi lifesaver talaga siya. Convenient na, tapos, masigurado pa na malinis yung bote ni baby. Sa mga may budget, ang pinipili nila yung UV sterilizer. So, sa mga tight ang budget, pwede na po yung parang nag-i-steam lang. Ako, ganun lang yung gamit ko. Ilalagay ko dito yung ginagamit ko. 5 taon na po siya, ginagamit ko pa din siya. Lilinisin mo lang. Madali lang din siyang i-operate. Pindot ka lang. O, ito naman, patungkol naman ito sa pagpapasuso kay baby. Breastfeeding. Kailan ba pwedeng mag-pump? Kasi bibili ka din ng breast pump. Ang advice is delay yung pumping. Lalo na kung kasama mo naman si baby, wala namang problem sa inyong dalawa, at hindi ka pa naman mag-go back to work, no? So, mag-pump na lang kayo pag 1 month na si baby. At least 3 to 4 weeks, mas maganda abutin ng 6 weeks bago ka mag-pump, para ma-establish yung bonding ninyo, mag-breastfeed si baby sa inyo, at maging sapat yung gatas para kay baby. Kasi ang mangyayari kapag maaga kang nag-pump sa breast mo, pwede kang masobrahan. Baka maging baka ka na niyan. So dahil nga magpa-pump ka, kailangan mo ng breast pump. Hindi talaga ako mahal bumili ng gamit. Ang gamit ko lang na breast pump ay yung tigwa 500 pesos lang online. So, ilalagay ko din dyan yung breast pump na gamit ko nun. Yung mga milk storage, nabibili din yan online. Pero meron din sa grocery, kailangan nyo din yan. Isa pang gamit na kailangan nyo bilhin is yung breastfeeding bra. Tsaka yung pangtakip din. O ito, pag may budget, ako hindi ko to nabili kasi walang space tsaka walang budget. Nursing chair. Maganda ang ano dyan, ang napaka-convenient niyan, tsaka lifesaver din yan kung magkakaroon ako ng ganyan sa baby number 3 ko. Bibili talaga ako niyan. Pero meron na pala ngayon. Bumili si husband ko para sa kanya, di naman para sa akin. Next na category, yung pangligo naman o yung hygiene kit ng isang newborn. Ano ba yung bibilihin nyo? Siyempre, yung mga baby soap and shampoo, yung mga mild. Talaga kayo nang bahala kung anong brand. Basta't mild, gentle, at saka huwag niyong pakadami muna. Check nyo muna kung hiyang ni baby. Paisa-isa lang muna. I recommend you to buy also baby oil. Although hindi ako mahilig magbigay ng or maglagay ng kung ano-ano kay baby. Ang ginagawa ko lang, kaya ako may baby oil, minsan hinihingi yun ng hospital. And panglinis din yon sa puso ni baby pag natanggal na. Tsaka dito, sa labas lang. Of course, kailangan yung bumili ng alcohol. Although yung mga ibang hospital, meron na binibigay ng alcohol. Pero mag-ready din kayo para kapag mga anak na, isama nyo yung alcohol sa bag ni mommy. Mag-ready din kayo ng cotton kasi panglinis ni baby yan kapag nagpapalit kayo ng diaper. Siyempre, hindi mawawala ang bathtub. Kailangan meron, ganito si baby. 5 taon na yung bathtub ko. Hindi naman siya magarbo, simple lang siya, ganyan lang siya. Pero yung mga ibang mommies, yung mga malalaki, durable, no? So, kayo na po ang bahala, pero kailangan nyo talaga yan. Nakaka-excite, no? Nakaka-excite bumili ng mga gamit. Alam nyo, ito recommend ko lang na huwag kayo agad bibili ng gamit. Pamahiin lang. Ang mami ko sabi niya, huwag kayong bibili agad. Dapat mga around 8 to 9 months na yung tiyan mo, dun ka na bumili. So, meron ba sa inyo dito na alam kung bakit? Ano yung pamahiin behind that? Medically speaking, wala namang reason. Pero for the sake na sumunod sa pamahiin, ginawa ko yun. Hindi ako agad bumili ng mga gamit. Sa mga nagbibigay naman, tanggap lang ako ng tanggap. So, thank you po. At saka, isa din yun, hayaan nyo munang magbigay. Yung mga magbibigay sa inyo. Malay nyo naman, hindi nyo na kailangan bumili ng gamit, di ba? O, bilhin nyo din ito, small face towel. Siyempre, pag magpapaligo ka kay baby, kailangan din may face towel, hindi lang ikaw. So, kailangan madaming face towel, ha? Wipes, not really, pero bumili din kayo. Pero, paglabas na lang ni baby, hindi nagmamadali, huwag din kayo mag-hoard. For me, hoarding wipes is not necessary. Kasi mas maganda na linisin si baby sa tubig talaga. Tsaka kung magpapalit kayo ng diaper, maganda na bulak lang at tsaka tubig. Warm water na may mild soap. Pag wipes, paglalabas na lang kayo. Pag no choice, pwede naman yung wipes. Panglinis din yan ng surface kung saan man kayo magtatalaga, kung saan man kayo pepwesto. Pero hindi na kailangan madami yung bilhin ninyo. Of course, kailangan nyo din mag-ready ng diaper. Maraming diaper dahil
laging tumatae si baby. Yung sakto lang, sapat lang na diaper, especially kapag magre-ready na kayo ng hospital bag, kailangan nakalagay doon yung diaper. Of course, kailangan may sariling towel si baby. Huwag naman kayong mag-share, okay? Okay, next category, sa pantulog niya. Crib, kailangan ba? Bumili ba ako ng crib? Hindi ako bumili ng crib kasi may nag-donate. So, hintayin nyo na lang siguro na may mag-donate. Pero kung talagang excited kayo at gusto nyo ma-provide yung pangangailangan ni baby, then so be it. It's okay kung first time yan. Nakaka-excite kayang bumili ng crib. So, nire-recommend ko ba? Oh, sige, go lang kung saan kayo masaya, kung sa crib yan. Kasi parang, di ba, baby, dapat may crib. Pero alam nyo, kapag pag tumatagal, marirealize nyo, sana palang bumili ng crib. Pero syempre, baka sisihin nyo ako, so bumili na kayo. Kayo nang bala. Ako, di ko ginamit yung crib kasi as a clingy mom, co-sleeping kami ng aking mga bata. So, katabi ko silang matulog. Although meron silang sariling kama, kapag gusto nilang pumunta doon, sila pa yung humihiwalay sa akin. Pero kapag madaling araw, bumabalik sila sa akin. Clingy din sila. Syempre, meron din dapat blanket si baby, mga pillow, although hindi recommended yung madami. Kasi kapag naglikot na yan, 1 month pa malikot yan. Pero pag 2 months, 3 months, namumove na niya yung mga galamay niya, yung kamay, yung paa, baka kasi magkaroon ng seeds, mahirapan siyang huminga. Matambunan siya ng mga unan, tsaka yung blanket, mahirapan siyang huminga. So, limited lang yung bibilhin ninyo. Ito, dim light. Hindi, magparinig na ako sa mga sa baby shower, dim light. Pero pwede nyo naman bilhin. Ano yan kasama yan sa sleep tip ko na kapag magpapatulog kayo, patayin yung ilaw tapos may dim light na lang. Yan, kailangan ba? Parang crib, kung excited kayo, pwede kayo magduyan. At kung may space pa sa bahay. Ang kasi, ang duyan, yan, di ba? Pag gusto mo siyang ilapag, kung gusto mo na magpahinga, ganon. Or sa crib siya, or pampatulog mo. Ako kasi, pag nagpapatulog ako, hinihiga ko lang si baby. Hinihiga ko lang yung mga anak ko sa kama. Tulog na sila. Hindi ko sila sinanay maghele, kaya hindi ako nagduyan. Pero, tama, bumili ako ng duyan, pero tinanggal ko lang din. Kung excited mommy, excited parents, then, syempre, pwede naman kayong bumili ng duyan. Hindi ko kayo pipigilan. Ito, yun. Last, lifesaver din. At nakaka-excite bilhin. Stroller. Sino bang nanay ang hindi bibili ng stroller? Of course, bibili kayo. Lifesaver hanggang 5 years old. Kung malaki-laki yung stroller na bibili ninyo, magagamit yan. So, I suggest bumili kayo ng durable. Yung malalaki, yung branded, kayo ng bahala. Pero kung wala naman kayong balak, gamitin ito hanggang lumaki si baby, okay na yung mga murang maliliit na stroller. Kayo na pong bahala kung ano yung brand. So, medyo mahaba-haba na yung video na to at first time kong ginawa ito, yung mga listahan na nire-recommend ko as a pediatrician and as a mommy. So sana nakatulong sa inyo to at kung meron pa kayong maisa-suggest, pwede niyo pong i-comment ito sa comment box section. Sa mga hindi pa nakasubscribe, please do subscribe to our channel, Dr. Pedro Mom. Thank you!